Barangay LS 91.1 Podcast. Barangay LS 91.1 Podcast. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo, nobela. Ang dalawang tao raw na palaging nag-aaway, madalas ay nauuwi sa pagmamahalan. At ang relasyon na nagsimula sa pagkakaibigan ay walang kapantay na kaligayahan ang naghihintay. Ikaw, nagawa mo bang balikan at tuparin ang pangako mo sa taong mahal mo? Mga kabarangay, sabay-sabay po nating tunghayan ang ating kwento, tampok, dito sa Radyo Nobela. Samahan niyo po si Mama Ganda, mga kabarangay. Mula sa unang bahagi ng kwento ng ating kabarangay na si Jenny hanggang sa huling bahagi nito. Forever. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Para sa iba siguro, hindi masyadong espesyal ang alaala ng pagkakaroon ng childhood crush. Kasi syempre, mga bata pa lang tayo noon, kaya hindi pa masyadong seryoso ang mga bagay-bagay. Lalo na kung tungkol sa pag-ibig ang pinag-uusapan. Pero para sa akin, kailanman ay hindi ko malilimutan ang naging childhood crush ko, Mama Ganda. Dear Mama Ganda, magandang araw po, pati na rin sa ating mga avid listener ng programang Radyo Nobela. Palagi kong inaabangan sa inyong programa ang mga tampok na kwento sapagkat ito ay nakapag-iiwan ng aral sa buhay. Jenny na lamang po ang itawag niyo sa akin. 32 years old, may-ari ng pinakamasarap na ihawan dito sa amin. Sumulat ako kasi gusto kong ibahagi ang sarili kong love story na hindi masyadong madrama pero para sa akin ay sobrang nakakakilig. Lumaki ako sa simpleng pamumuhay namin. Maliit pa lamang ang ihawan namin sa may tapat ng bahay pero masasabi ko na sapat na ang kinikita namin doon dahil napag-aral naman ako ni na mama sa maayos na paaralan. At yun ang madalas naman na inaasikaso ni Papa noon, ang aming chicken meat shop. Doon din sa aming lugar. Masaya rin ang childhood memories ko hanggang sa makilala ko si Melvin. Noong 9 years old pa lamang ako. Dinala lamang siya sa bahay ng isang kaibigan ni Mama at inihabilin na doon daw muna sa amin kasi may pupuntahan daw ang mga magulang nito. Taga Maynila talaga sila at nagbabakasyon lang sa aming lugar. Dating kaklase ni na Mama at Papa ang mga magulang ni Melvin. Kaya close din talaga sila sa isa't isa. At dahil wala naman akong kapatid, kami ang halos magkasama. Kaya lang sobrang mapang-asar siya noon. Kaya inis na inis po ako sa kanya. Palagi niya kasing pinapansin ang poknat na malapit sa bato ko. At yun ang pinangaasar niya na halos magpayak sa akin, Mama Ganda. At nang matapos ang araw na yon, ay laking pasasalamat ko ng sunduin na siya ng kanyang mga magulang. Kinabukasan nang muli siyang inihabilin sa bahay namin, ay hindi ko na lang siya pinansin. Para hindi na ako maasar pa. Pero nang araw na yon, ay may dala siyang tsokolate. Binigay niya sa akin, kasunod, ang sincere na pagsusori dahil sa pangaasar niya sa akin. Mula noon ay naging malapit na kaming magkaibigan ni Melvin. Lalo na at halos araw-araw siyang nasa bahay. Pero pagkalipas po ng ilang buwan, naputol din ang aming pagkakaibigan. Dahil kailangan na nilang bumalik ng Maynila. Nalungkot talaga ako noon dahil nasanay ako na palagi kaming magkasama. Hanggang sa lumipas na mga taon na halos nakalimutan ko na rin
ang mga bagay tungkol sa kanya. Sana po ay magustuhan ng mga kabarangay natin ang aking kwento. Ako po si Jenny at ito ang Summer Love Ko. Ano po, Mama? Kaawaan ka ng Diyos, anak. Mabuti naman at nakauwi ka na. Ikaw na munang magbantay dito sa ihawan natin kasi kulang pala ang hotdog na natuhog ko. Naubos ka agad kasi itong nandito sa paninda natin eh. Pwede po bang magpalit muna ako ng damit na pambahay? Mamaya na kasi saglit lang din naman ako magtutuhog ng hotdog. Mga ganitong oras kasi may mga batang bumibili ng inihaw na hotdog. Kaya kailangan na makapaglabas ka agad ako ng ganun dito. Sige po, Mama. Ako na po munang bahala magbantay dito. Okay anak, salamat. Uy, Jenny! May pasok pa pala kayo sa school hanggang ngayon? Oo, pero hanggang bukas na lang naman tapos bakasyon na rin namin. Nauna pala mag-schedule ng bakasyon ng school namin. Kaya nga eh. Ang daya kasi nauna rin naman kaming magkaroon ng klase sa inyo. May bibilin ka ba para masabay ko na dito sa iihawin ko na pang-ulam ko mamaya? Oo, pabili ng 3 hotdog, 3 barbecue tsaka 5 isaw ng manok. Naku, wala nang hotdog, Krista. Ay, ganun ba? Sayang naman kasi yun pa naman ang gusto ng mga kapatid ko. Makakapaghintay ka naman, di ba? Nagtutuhog na rin kasi si Mama sa loob ng bahay ng mga hotdog. Mamaya lang, nandito na yun. Sige, hindi naman ako nagmamadali. Ayun, mabuti naman. Uunahin ko na lang ihawin yung ibang order mo. Okay. Medyo pakiihaw mo na mabuti yung mga isaw ko. Gusto ko kasi yung medyo toasted ang pagkakaluto. Sige, copy and cuz. Salamat. Oo nga pala. Nabalitaan mo na bang nandito na ulit sa Cebu yung childhood crush mo? Ang alam ko, dito sila magsa-summer vacation kasama ang ibang pinsan niya. Ha? Sino tinutukoy mo dyan? Sus! Kunwari pa siya, oh. Isa lang naman ang pangalan na sinusulat mo sa slumbook natin sa tanong na, Who is your first crush? Pangalan lang ni Melvin at wala nang iba pa. Si Melvin lang pala. Akala ko naman kung sino na. Tsaka, matagal ko nang hindi crush yun, no? Pwede nga. Kahit palagi mo siyang kinikwento hanggang mag-high school tayo. Dati na yon, kaya wag mo nang ibalik pa. Hindi ko na nga alam ang itsura ng mokong na yun. Sigurado ako na sobrang pangit na niya lalo ngayon. Naku, dyan ka naman nagkakamali, pinsan. Anong ibig mo sabihin? Kasi nga, di ba, malapit lang sa amin yung malaking bahay nila. Nakita ko na siyang lumabas dun kahapon lang. At sobrang gwapo niya, grabe! Parang ang hirap namang maniwala sa sinasabi mo, Krista. Lahat naman kasi ng mga taga-Maynila na nakikita mo. Gwapo na kaagad sa paningin mo. Grabe, hindi naman, no? Pero sinasabi ko sa'yo, Jenny, kapag nakita mo si Melvin, sigurado ako na babalik agad ang pagka-crush mo sa kanya. Naku, ewan ko lang. Isa lang ang sigurado ko. Kapag nakita ko ulit siya, babalik din ang sobrang pagkainis ko sa kanya kagaya ng dati. Kagaya ng sinabi noon ng pinsan kong si Krista, pangalan talaga ni Melvin ang palagi kong nilalagay sa slumbook namin noong mga high school kami. Siya naman kasi talaga ang unang lalaki na naging crush ko hanggang sa magkaroon na ako ng iba pang crush sa school namin. Pero hindi ko na rin talaga siya masyadong naaalala noon dahil mula nang umalis siya sa aming probinsya, wala na akong naging balita pa sa kanya. Ganon talaga siguro ang feelings. Kapag hindi na masyadong nabibigyan ng pansin, kusa na lang ding nawawala. Isa pa, hindi rin naman ako yung tipo na mahilig sa crush-crush na yan.
Mas gusto ko yung nakafocus ako sa pag-aaral ko kaya nga hindi rin ako nag-e-entertain ng ibang lalaki. Ang sabi ko sa kanila, kung seryoso sila sa akin, hihintayin nila akong makapagtapos ng pag-aaral. Para sa akin, ganun ang totoong pag-ibig, Mama Ganda. Maalam pong maghintay. At yun po ang lagi kong sinasabi sa lahat ng mga nagkakagusto sa akin na gustong manligaw. Kung seryoso sila, pag-aalayan ako ng oras sa paghihintay. Hihintayin nila akong makapagtapos. Kaya naman hindi ko na rin naisipan noon na pwede pang madugtungan ang kwento namin ni Melvin. Na naputol kaagad noong mga bata kami. At may pangyayari pala talaga. May pangyayari pala talaga sa buhay natin na nakatakda at hindi natin maiiwasan. Isang umaga, kakatapos lang naming magsimba ni Mama. Iniwanan niya muna ako sa may waiting shed sa labas ng simbahan. Para bumili ng kandila. At habang nakatayo ako doon, may isang lalaki ang bigla na lang bumunggo sa akin. At sa hindi ko inaasahan. Uy! Aray! Naku, miss, sorry. Nananadya ka ba? Hindi ko sinasadya. Hindi lang talaga kita napansin na nakatayo dyan. Anong akala mo sa akin dito? Halaman na pwede mong basta nalang bungguin? Tsaka paano hindi mo ako mapapansin? Ako lang naman ang mag-isang nakatayo dito sa waiting shed. Kasi nakatingin kasi ako sa cellphone ko kaya hindi kaagad kita nakita habang naglalakad ako. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Kaya nakakadisgrasya kayo ng ibang tao kasi napaka-irresponsable nyo sa mga kinikilos nyo. Ang sungit naman nito. Mabilis kang tatanda kapag palagi kang ganyan. Nagsorry na nga ako, nagagalit ka pa rin. Hindi ka naman masyadong nasaktan, di ba? Wala ka rin naman sugat kaya huwag ka na magalit sa akin. So, parang utang na loob ko pa pala na nagsorry ka sa akin. Grabe ka talaga, kuya. Hindi naman sa ganun. Ang sa akin lang, nasa labas tayo ng simbahan. Kaya dapat na maging mapagpatawad ka na lang. Pwede ba? Tigilan mo nga ang paggamit sa simbahan sa pagiging irresponsable mo? At bakit ka ba tumatawa dyan? Kung sincere ka sa pagsusorry mo, tigil-tigilan mo yung pagtawa mo dyan. Teka, alam mo parang pamilyar ka sa akin. Ay nako, hindi mo ako madadaan sa ganyang hirit mo. Kaya mabuti pa, umalis ka na dyan sa harapan ko. Poknat? Huh? Anong poknat ang sinasabi mo dyan? Ikaw si Poknat, di ba? Si Jenny na may Poknat na malapit sa batok. Yung palagi kong kalaro nung bata ako. Hindi mo na ba ako natatandaan? Ako to, si Melvin. Melvin? Yung batang dinadala nun sa bahay namin para ibilin kay Mama? Oo, ako nga to. Kamusta ka na? Hanggang ngayon ba? May Poknat ka pa rin dyan malapit sa batok mo? Alam mo, hindi ka pa rin nagbabago. Nakakainis pa rin talaga yung ugali mo. Joke lang, ito naman. Pikunin ka pa rin hanggang ngayon. Nakakainis naman kasi talaga ang hirit mo na yan. Diyan mo kaya ako napayak nung unang araw mo sa bahay namin. Nagsorry naman ako sa'yo, di ba? Binigyan pa nga kita ng tsokolate noon. Pero in fairness ang laki na nagbago sa itsura mo ngayon. Naku, Melvin, kung supanlalait lang din babagsak yung sasabihin mo, binabalaan kita. Huwag mo nang ituloy yan. Sino ba kasing may sabi na lalaitin kita? Saka bakit ko naman gagawin yun? Ang gusto ko lang talaga kasing sabihin sa'yo, ang laki ng ginanda mo, Jenny. Hindi naman ako masyadong nakapagsalita pa noon, Mama Ganda. Ramdam ko kasi na para ng mansanas ang mukha ko sa pagkapula. Hindi ko po alam kung nahahalata ba niya o ako lang ang masyadong nag-iisip na pulang-pula na ang mukha ko. Mabuti na lang at bumalik na rin kaagad si Mama at kaagad silang nagbatian na dalawa ng mga magulang ni Melvin. Kahit paano ay naikubli ko ang pamumula ng pisngi ko dahil sa kilig na aking nararamdaman.
Sinabi ni Mama na ang laki raw ng pinagbago ni Melvin. At lalo raw itong gumwapo na sadya namang totoo. Doon ko na lang din na-realize na tama pala si Krista. Sobrang gwapo nga po ng childhood crush ko. Para tuloy bumalik ang pagkakaroon ko ng pagkagusto sa kanya. At mas naging triple pa yon. Paano ba naman? Paano ba naman hindi ka magkakagusto sa kanya? Bukod sa tumangkad siya at pumuti ang balat, gumwapo po ako. Gumwapo po talaga si Melvin. Lalo na po ang mga pormahan niya. Mukha talaga siyang artista na nagbabakasyon sa aming probinsya. Pauwi na rin si Melvin noon kaya inimbitahan siya ni Mama na mananghalian sa bahay namin. Kaagad naman po niya itong pinaunlakan. At habang kasabay namin siyang naglalakad pa uwi, ramdam ko mamaganda. Inggit na inggit ang ibang kababaihan na nagdaraan sa amin. Dahil katabi ko lang naman at kasabay na naglalakad ang gwapong bakasyonista na si Melvin sa aming lugar. Barangay LS 91.1 Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Masaya ang naging tanghalian namin sa bahay kasama si Melvin. Ang dami niya kasing baong kwento tungkol sa buhay niya sa Maynila. At feeling close din siya lalo na kina Mama at Papa. Ang nakakatuwa pa noon, kinagabihan ay kami naman ang naghapunan sa bahay ni na Melvin, kasama ang kanyang mga magulang. Pabalik na rin daw kasi ang mga magulang niya sa Maynila kinabukasan. At maiiwan si Melvin sa Cebu para sa summer vacation. Kasama ang mga pinsan niya, nagkaroon din tuloy kami ng oras ni Melvin noon na makapagsulo at kwentuhan sa may labas habang ang mga magulang namin ay nagkwekwentuhan din sa loob ng bahay. Si Melvin po yung tipo ng tao na para bang hindi nauubusan ng kwento. Kinuwento niya pati ang tungkol sa mga naging kaklase at teacher niya noong elementary at high school siya. Kung paano ang buhay nila sa Maynila at kung gaano kagulo sa lugar nila. Unti-unti ay bumabalik po ang nakaraan habang nagkukwento si Melvin mamaganda. Kung paano kami nagkakilala. Nag-away hanggang sa maging close na nga kami bago siya umuwi ng Maynila. Nalungkot daw talaga siya nang hindi na sila bumalik pa dito sa amin sa probinsya nung mga panahong yun. Namimiss niya raw ang kulitin at kausapin ako noon. Nang umuwi kami sa bahay, hinahanap ko pa talaga ang picture naming dalawa ni Melvin ng mga bata pa kami. Wala lang. Ang cute lang talaga namin sa picture na yon. Kinikilig po akong pinagmasdan ang litrato naming ito. Kung saan ay mga bata pa kami. Pagkalipas ng ilang araw ay nagulat na lamang ako nang makita ko isang umaga si Melvin. Nakasabay na nag-aalmusal ng mama ko sa kusina ng bahay namin. Pinagpaalam niya pala ako kay Mama na kung pwede raw ay samahan ko siya na mamasyal. At dahil bakasyon na noon, pinayagan naman po ako ni Mama na igala siya sa iba't ibang parte ng aming probinsya. Sakay ang motor na hiniram ni Melvin sa pinsan niya ng araw na yon. Busog! Grabe! Ang sarap ng mga pagkain nila dito, lalo na tong halo-halo. Ito talaga ang favorite ko na kainan sa lugar na to. Mura pero malinis at masarap. Kaya dito ko naisipan na dalhin ka pagkatapos ng ilang oras sa pamamasyal natin kanina. Sakto nga kasi ang sarap ng mga pagkain nila dito tapos ang ganda pa ng view sa spot na to. Ang relaxing, diba? Kahit medyo mainit ang panahon ngayon, maaliwalas naman dahil mahangin sa lugar na to kahit paano. At nakakawala talaga ng pagod pagkatapos ng ilang oras sa pagmamotor natin kanina. Pero nakakatuwa kasi wala pa rin pala halos nagbago sa lugar na to.
10 taon na yata ang nakalipas mula nang huling beses akong ipasyal dito ng parents ko. Iniingatan din kasi talaga nila ang lugar na to. Lalo na yung mga pasyalan na malapit dito sa Trans Central Highway. Ito rin kasi ang madalas sa puntahan ng mga turista dito sa Cebu City. Mabuti na lang talaga at pumayag si tita na isama kita sa pamamasyal ko kasi wala na rin akong alam dito. Baka maubos lang ang oras ko sa kakatanong kapag naligaw ako mag-isa sa lugar na to. Hindi ka naman basta maliligaw kasi dikit-dikit lang ang mga pasyalan dito. Tsaka imposible rin na hindi ako payagan ni Mama kanina. Ang lakas mo kaya sa kanila ni Papa. Talaga? Paano mo naman nalaman na malakas ako sa kanila? Eh paano? Wala na silang ibang pinag-usapan nitong mga nakaraang araw kundi puro ikaw. Kesyo ang bait mo raw, ang daldal, saka ang gwapo mo raw ngayon. Puro papuri lahat sa iyong naririnig ko mula sa kanila. Nakakatuwa naman sila. Eh ikaw ba, Jenny? Ano namang masasabi mo sa akin? Ha? Anong ibig mo sabihin dyan? Wala lang. Siyempre, kasi ilang taon din tayong hindi nagkita. Kaya gusto kong malaman kung naging gwapo rin ba ako sa paningin mo ngayon. Ang presko mo rin talaga, no? Ganyan ba talaga kapag sa Manila nakatira? Nagiging presko at feeling gwapo? Uy, grabe! Hindi naman masyado. Sa'yo din naman ang galing na gwapo ko sa paningin ng parents mo. Kaya gusto ko ring malaman kung ganon din ba ako sa paningin mo. Ewan ko sa'yo, Melvin. Ubusin mo na nga lang yung halo-halo mo. Eto na nga po, uubusin na. Pero alam mo, sa lahat ng naging summer vacation ko, ito na talaga yung pinaka-paborito ko. Bakit naman? Ilang araw ka pa nga lang dito sa Cebu. Favorite mo na kaagad ang lugar na to? Hindi lang naman ang lugar na to ang dahilan kung bakit naging paborito ko ang bakasyon ko ngayon. Eh ano pa pala? Yung mga taong nakakasama ko dito sa Cebu. Yung mga pinsan ko, mga dating kaibigan, tsaka ikaw. Ang totoo, ikaw ang pinaka-paborito kong tao sa lugar na to, Jenny. Hindi ko po alam kung gawain na ba talaga ni Melvin na bulahin ng ganon ang mga nakakausap niyang babae sa Maynila o sa iba pang lugar na pinupuntahan niya. Pero pilit kong pinigilan ang sarili ko na kiligin sa harapan niya noon. Niba ko na lamang po ang topic na pinag-uusapan namin hanggang sa magkayayaan na kaming umalis at mamasyal pa sa ibang lugar. Buong summer vacation kami, magkasama ni Melvin, Mama Ganda. At masasabi ko na sa bawat minuto na kasama ko siya ay totoong naging masaya ako. Yung saya at enjoy na never ko pang naramdaman kapag kasama ko ang ibang crush ko sa school. Iba kasi talagang kilig na hatid sa akin ni Melvin. Iba ang saya na nararamdaman ko kapag kasama ko siya. Siguro kasi marami kaming memories na magkasama nung mga bata pa kami. Kaya ibang iba po kapag kasama ko siya, lalo na ngayong malalaki na kami. Kaya lang nang matapos ang summer vacation ay kinailangan niya na ring bumalik ng Maynila. Pero nangako naman siya na palagi niya akong iti-text at babalik siya sa susunod na taon para magbakasyon sa lugar namin. Tinupad naman ni Melvin ang pangako niya na palagi niya akong iti-text at tatawagan. Hindi po ako mahilig humawag ng cellphone noon pero nang dahil sa kanya ay palagi na akong naglo-load para lang makapag-reply. At kahit madalas kaming magka-text, hindi pa rin siya nauubusan ng kwento sa tuwing magkausap kaming dalawa. At mabilis nga po na lumipas ang isang taon noon. Magmula nang sumapit ang sumunod na summer vacation, ay wala akong ibang ginawa kundi ang hintayin ang kanyang pagbabalik. Pinsan, kabubukas niyo lang nitong ihawan niyo tapos nakabusangot na agad yung mukha mo dyan? Sige ka, baka walang bumili ng paninda niyo. Hindi Wala pa lang din kasing customer kaya hindi ko pa kailangan ngumiti. Ako pa ba naman ang lolokohin mo? Kilalang kilala na kita? Ang sabihin mo, wala pa kasi dito si Summer Boy kaya hindi ka pang umingiti dyan. Sino Summer Boy ba ang sinasabi mo? Alam mo,
Denial queen ka talaga kahit kailan. Wala ka naman ang dapat na i-deny sa akin, no? Kasi alam ko na magmula nang sumapit tong summer vacation, hinihintay mo na ang pag-uwi ni Melvin dito sa atin. Ang sabi niya kasi sa text, dapat nung Monday pa siya uuwi dito sa Cebu. Kaya lang Friday na ngayon pero wala pa rin siya. Baka naman kasi naging busy lang siya dun. Siyempre iba naman ang college nila sa college natin dito sa probinsya. Siguradong mas marami silang ginagawa dun sa school nila kaysa dito sa atin. Kahit na, dapat tuparin niya pa rin yung pangako niya. Alam mo, kung umarte ka dyan parang girlfriend ka na niya. Huwag mong sabihin na may relasyon na kayong dalawa kaya umaarte ka na ng ganyan. Uy, wala ah. Yun naman pala eh. Eh bakit kung makasimangot ka dyan? Para kang hindi sinipot ng boyfriend mo. Teka, nanliligaw na ba yung si Melvin sa'yo? Hindi no, magkaibigan lang kami. Oh, okay. Sabi mo eh. Basta, ingat ka dyan ha. Manila boy yan. Kaya sigurado ako na maraming babae yung pinupormahan sa Manila. Wala rin naman akong pakialam kahit ilan pa ang girlfriend niya doon. Kasi magkaibigan lang talaga kami. Magkaibigan na malapit na maging magkaibigan. Tumigil ka na nga dyan. Imposible rin namang mangyari yan kasi hindi ako ang type niya. Pabili nga po ng 5 barbecue tsaka 5 paa ng manok. Okay, sige, sandali lang. Pakisamahan na rin po ng isang ngiti para mas maging masarap yung mga ihaw na order ko. Ano samahan pa ng ngiti ang sinasabi mo? Melvin? Hi Jenny! Sorry, ngayon lang ako nakauwi dito sa Cebu. Na-extend kasi yung klase namin kaya natagalan ako bago makapagbakasyon. Ayos lang. Hindi naman ako masyadong nainip sa paghihintay sa'yo, no? Sus! Hindi raw. Pero ilang araw na nakasimangot habang nag-iihaw dito. Uy, ano ba? Tumahimik ka nga dyan, Krista. Ang dami mong sinasabi. Sige na nga, maiwan ko na nga muna kayo. Kasi baka makaistorbo pa ako sa kamustahan yung dalawa dyan. Bye! Ang kulit talaga ng pinsa mo na yun, oh. Sobra! At habang tumatagal, mas lalo siyang nagiging makulit tsaka madaldal. Jenny, pasensya na talaga kung 1 linggo na akong late sa usapan nating dalawa, ha? Ayos lang. Hindi mo kailangan mag-sorry kasi alam ko naman na marami kang ginagawa sa Manila. Tsaka ang mahalaga, nandito ka na ulit sa Cebu. Lulutuin ko na itong mga order mo, ha? Sige, tutulungan na rin kita sa pag-ihaw ng mga yan. Kagaya noong nagkaraang summer vacation, ay buong bakasyon rin kaming magkasama ni Melvin. Pero mas naging sweet na siya sa akin noon. Hindi kami madalas namamasyal pero palagi siyang nasa bahay namin. Ayos lang naman sa mga magulang ko kasi nga kilala na po nila talaga si Melvin at alam nila na magkaibigan na kaming dalawa noon pa man. At dahil doon, unti-unti kong naramdaman na nahuhulog na ang loob ko sa kanya na pilit kong pinipigilan. Hanggang isang araw, pinagtapat na niya sa akin na gusto niya ako. Pakiramdam ko noon ay ako na ang pinakamagandang babae sa buong lupain ng Cebu. At kahit kilig na kilig ako, nagpakipot pa rin ako mamaganda. At sinabi ko sa kanya na hindi ako magbo-boyfriend hanggat hindi pa ako nakakapagtapos ng kolehiyo. Malaki kasi ang tiwala sa akin ng mga magulang ko at ayoko pong masira iyon nang dahil lang sa isang lalaki. Sinabi naman ni Melvin na handa siyang maghintay hanggang pwede na niya akong formal na ligawan. Nangako rin siya noon na kahit wala pa kaming relasyon, magiging tapat siya sa akin at hindi na siya puporma sa ibang babae sa Maynila. Kahit hindi ako sigurado kung kaya niyang gawin ang mga yon. Dahil sa dami po ng magaganda at sexing babae roon, pinanghawakan ko pa rin ang pangako niya. At umasa pa rin ako na balang araw ay kaming dalawa rin ang magkakatuluyan. Napakasarap po sa pakiramdam. Ang pag-amin na yon
ni Melvin sa akin. In Lucena, 91.1. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Bago po bumalik ng Maynila si Melvin, Mga Maganda, ay nagbitaw siya ng pangako sa akin na uuwi siya ng Cebu sa susunod na bakasyon. Nangako rin siya na palagi niya akong tatawagan at iingatan niya ang tiwala na pinabaon ko sa kanya. Pareho na kaming nasa third year college noon at pareho rin na naging busy sa mga school activity namin. Pero palagi pa rin kaming humahanap ng paraan para makapag-usap kahit saglit lang. Hanggang sa dumating na nga ang sumunod na summer vacation pero hindi nakauwi ng Cebu si Melvin. OJT na rin daw kasi nila kaya kailangan niyang magstay sa Manila. Inintindi ko na lang din yon dahil wala naman akong ibang pamimilian, Mga Maganda. Kaya lang, naging madalang na rin ang pagte-text niya sa akin at kung tumawag man siya ay parang palagi na lang ding nagmamadali. Ang sabi niya ay busy raw talaga siya sa mga extracurricular activity sa university nila. At dahil wala naman kaming relasyon, pinipigilan ko ang sarili ko na awayin siya kahit tampong-tampo na po talaga ako. Dahil hindi na siya tulad ng dati. Wala na po siyang oras para sa aming dalawa. Naghapunan ka na ba, Jenny? Oo, kanina pa. Ikaw? Kakatapos lang din bago kita tawagan. Bakit parang late ka nang kumain ng hapunan? Ang dami kasi namin ginawa ng mga kaklase ko dito sa bahay kanina. Malapit na rin kasi yung deadline ng thesis namin. Kaya tinutukan talaga naming lahat. Mabuti nga kayo, nakapag-defense na kaya konti na lang ang hirap na pagdadaanan nyo bago makagraduate. Kinabahan nga rin ako nung araw ng defense namin kasi mga terror talaga yung professor na naging panel namin. Pero sa awa ng Diyos, naging maayos naman ang lahat. At sigurado ako na magiging maayos din ang resulta ng thesis nyo. Sana nga, para mabawasan ang stress namin ngayon sa school. Jenny, pasensya na talaga kung hindi ako masyadong nakakatawag o nakakapag-text sa'yo. Sobrang busy ko lang dito sa Manila kasi nga dahil sa thesis namin. Tapos ang dami pang ibang requirements para makagraduate. Okay lang yun. Huwag kang mag-sorry kasi wala ka namang kasalanan sa akin. Hindi mo rin kailangan na magpaliwanag kasi naiintindihan ko naman lahat. Pareho lang din naman tayong nasa 4th year ngayon. At alam ko rin na mas busy ka kaysa sa akin kasi mas marami kayong requirements dyan bago makagraduate. Hindi ko nga maintindihan kung bakit ganun. Pareho lang naman na hotel and restaurant management ang course natin. Pero parang mas pinipiga kami sa school namin dito. Baka ganun talaga kapag social lang school. Uy, hindi naman social ang school namin. Marami lang pasosyal. Grabe ka sa mga schoolmate mo ah. Pero, matanong ko lang Melvin. Ano palang plano mo kapag nakagraduate ka na? Gusto ko sana magkaroon ng sariling restaurant tapos ako rin yung magmamanage. Talaga? Maganda yan ah. Saan mo naman balak magkaroon ng restaurant? Dito rin sana malapit lang sa bahay namin. Ah, dyan sa Manila? Oo, may nakita na rin kasi ako magandang pwesto dito. Minsan nga, nagkakabiruan na rin kami ng mga kaklase ko na kami-kami na lang din ang magsosyo sa isang restaurant. Naisip ko na magandang idea nga rin yun kasi mas makakatipid ako kung sakali nakasama ko sila. Di ba magandang plano yun? Ano sa tingin mo, Jenny? Oo. Maganda nga yung mga naiisip mo na yan. At least, diba, nakikita mo na ang sarili mo na may sariling restaurant. Ikaw naman, anong plano mo pagka-graduate mo? Wala pa eh. Wala pa as in? Wala pa talaga kahit na ano? Oo, parang gano'n na nga. Ako
Ako naman ang magtatanong, Jenny. Ni minsan ba, hindi mo naisip na lumuwas dito sa Manila? Bakit naman ako luluwas sa Maynila? Wala naman kami masyadong kamag-anak dyan. Ayoko din naman magtrabaho dyan kasi feeling ko marami akong hindi makakasundo dyan. Kaya wala talaga ako nakikitang dahilan para lumuwas dyan. Melvin, sige na. Kailangan ko na rin ibaba tong tawag kasi may gagawin pa pala ako dito. Ingat ka dyan ah. Bye. Kahit wala pa kaming relasyon noon ni Melvin, ay nagsisimula ng lumalalim. Palalim po ng palalim ang espesyal na nararamdaman ko para sa kanya. Siguro kasi nararamdaman ko na sincere siya sa effort niya na ginagawa para sa akin. Yung palagi niyang pagte-text sa akin at paminsan-minsan na pagtawag kapag may extra na oras siya, na-appreciate ko yon, Mama Ganda. Kaya lang habang tumatagal parang nagsisimula ng lumabo ang lahat sa aming dalawa. Lalo na at nakikita ko noon na magkaiba kami ng mga plano sa buhay. Nasa Maynila kasi ang buhay ni Melvin. Samantalang ako, lahat ay nasa Cebu. Ni minsan nga hindi ko naisip talaga na umalis ng Cebu para magtrabaho sa Maynila. Hindi naman dahil sa ayokong malayo sa mga magulang ko. Siguro isa na rin yon sa mga dahilan, pero ayoko lang talagang malayo sa lugar kung saan nasanay na akong mabuhay kasama ang mga taong malapit sa akin. Kaya sa paglipas ng mga araw noon, unti-unti ko nang hindi nakikita ang sarili ko na si Melvin ang makakatuluyan at makakasama ko sa hinaharap. Mas nadidiscover ko kasi noon na sobrang magkaiba talaga kami ng mga gustong gawin. Kumbaga nasa magkabilang panig ng Pilipinas sa mga plano at gusto naming gawin sa buhay. Hindi ko alam kung kailan nagsimula pero unti-unti na lang ding lumabo ang komunikasyon naming dalawa. Siguro ako na lang din ang nawala ng interes na mag-reply sa mga text niya at sagutin ang mga tawag niya. Ang naisip ko kasi noon, para saan pa yung pag-entertain na ginagawa ko sa kanya kung hindi rin naman magiging kami sa huli. Mas okay na kung masaktan man ako sa kanya, yung medyo mababaw pa, para hindi masyadong masakit. Nararamdaman din siguro ni Melvin noon na nawawala na ako ng interes sa aming dalawa. Dahil kahit siya ay sobrang bihira na rin kung mag-text o tumawag sa akin. At kagaya ng dati, nang umalis siya sa Cebu, nung mga bata pa lamang kami, nag-focus na lamang po ako sa pag-aaral at pagtitinda ng mga inihaw na pagkain sa may labas ng bahay namin. Hanggang sa makapagtapos na nga ako ng pag-aaral. Ako nang magliligpit ng mga plato na to sa kusina. Pumasok ka na lang sa kwarto mo at magpahinga ka na, Jenny. Hindi po, Mama. Tutulungan ko na po kayo dito. Ano ka ba? Kaya ko na to. Sigurado akong pagod ka rin sa pag-i-entertain ng mga bisita mo kanina, kaya magpahinga ka na lang muna. Wala rin naman po ako ibang gagawin sa kwarto ko, kaya mas okay na po na tumulong na lang ako dito sa inyo. Jenny, napansin ko na parang malungkot ka nito mga nakaraang araw. May problema ka ba na gusto mong sabihin sa akin? Naku, wala po. Ayos lang po ako. Buong araw tayo nag-celebrate para sa pagtatapos mo sa college. Kasama pa natin ang mga kaibigan mo pero parang hindi ka naman masaya. Malungkot ka ba kasi hindi nakapunta ngayon si Melvin dito sa bahay? Hindi po, Mama. Alam ko naman na busy siya sa Manila kaya hindi ko na rin ina-expect na darating siya ngayon. Last week po kasi ang college graduation nila kaya sigurado na palagi silang lumalabas sa mga kaibigan niya doon. Hi po! Magandang gabi po! Bukas po yung pinto kaya tumuloy na akong pumasok dito sa loob. Melvin? Bakit nandito ka? Kasi di ba? Celebration ngayon ng graduation mo sa college. Kaya ito, umahabol ako. Sorry kung medyo late na ako. Hindi ka late. Sakto lang ang dating mo. Sige ha, liligpitin ko muna itong mga plato sa kusina. Jenny,
Ikaw na munang bahala dyan sa bisita mo. Sige po, Mama. Para sa'yo. Sorry kung mga chocolate lang ang nabigay ko sa'yo kasi wala na masyadong bukas na tindahan ngayon. Kahit nga wala ka nang ibigay, okay lang sa akin. Pero thank you pa rin dito. Paano mo pala nalaman na may celebration kami ngayon dito sa bahay? Magkausap kasi kahapon sa telepono yung mga nanay natin. Alam mo naman kung gaano kalakas ang boses ng mami ko. Kaya narinig ko sa kanya na magse-celebrate nga kayo dito ngayon. Kaya ayun, nagpabook ka agad ako ng ticket para makauwi dito sa Cebu. Medyo late na nga lang ang nakuha kong schedule. Grabe, nag-effort ka talaga na humabol ngayon? Siyempre, hindi ko pwedeng palampasin ang special na araw na to para sa'yo. Paano yung celebration niyo bukas ng barkada mo? Yun kasi ang text mo sa akin nung isang araw na may lakad kayo bukas. Ayun ba? Hindi na ako pupunta dun. Hala, bakit naman? Mga kasabayan mo yung nag-graduate. Kaya dapat na magkakasama kayo bukas na mag-celebrate. Oo nga, pero nandito kasi sa Cebu, yung babae na matagal ko nang gustong makasama. Ano ka ba naman, Melvin? Matagal mo ng kaibigan ng mga yon. Sa tingin ko, mas okay kung sila na lang muna ang pinuntahan mo. Oh, bakit parang bigla mo naman akong tinataboy pabalik ng Manila? Dati lang, palagi mong sinasabi na sana mag-summer vacation na para nandito na ulit ako sa tabi mo. Alam ko naman kasi na nandun ang buhay mo at wala dito sa Cebu. Kaya bakit pa kita pipilitin na magstay dito kasama ako? Hindi ako napipilitan na magstay dito kasama mo. Kaya nagdesisyon na ako na hindi na ako babalik pa ng Manila. Dahil mas gusto ko na makasama kita dito, Jenny. Tsaka sinabi ko na rin yon kina Mami. At pumayag naman sila na dito na ako maghanap ng trabaho. Melvin, sigurado ka na ba dyan? Masyado ka yatang nagmamadali sa mga desisyon mo. Paano kung hanapin mo ang buhay sa Manila? Paano kung bigla ka nalang mainip dito sa Cebu? Paano kung... Wala nang paano-paano. Dahil buo na talaga ang desisyon ko. Kahit wala pa ako masyadong plano sa ngayon, isa lang ang sigurado ako. Hindi na ako aalis dito sa Cebu. At kung papala rin ako, gusto ko magkaroon ng simpleng pamumuhay dito. Kasama mo, Jenny. Feeling ko talaga noon ay pang pelikula ang kwento ng buhay ko. Kasi sino ba naman ako para gawing dahilan ng isang gwapong Manila boy na kagaya ni Melvin para magstay siya for good sa Cebu? Pero syempre, pigil na pigil pa rin ang kilig ko ng gabi na yon sa harapan niya. Sinabi ko pa nga sa kanya na muli niya sanang pag-isipan ang desisyon na yon. Pero inulit lang niya ang mga sinabi niya na hindi na magbabago pa ang kanyang isip. Kaya naman ang gabi na yon, tuluyan ko na rin siyang sinagot at naging kami na po, Mama Ganda. Mabilis ang mga sumunod na nangyari sa buhay namin. Nagtrabaho si Melvin bilang manager sa isang restaurant at ako naman ay receptionist sa isang hotel. Pagkalipas ng isang taon ay nagdesisyon kami na kumuha ng pwesto para palaguin ang negosyong ihawan ni na Papa at Mama. Nagsimula kami sa maliit na pwesto hanggang sa lumaki na iyon kung saan pwede na ring mag-dine-in ang mga customer namin. Marami man kaming mga kakumpetensya na ihawan. Sigurado naman kami na ang ihawan namin ang pinakamasarap at palaging may pinakamaraming kumakain. May mga oras din noon na tinatanong ko si Melvin kung hindi ba niya namimiss ang buhay Maynila. Doon naman kasi talaga siya lumaki at mas marami siyang kakilala doon. Sinabi niya sa akin na marami raw talaga siyang mga plano noon sa Maynila. Pero mula nang maramdaman niyang mahal na niya ako, mas pinili na niyang kalimutan ang plano na yun para lang makasama ako. Siguro nga maswerte talaga ako dahil nakakilala ako ng isang kagaya ni Melvin. Kaya naman ginawa ko ang lahat para maiparamdam sa kanya na hindi siya nagkamali sa taong pinili niyang makasama at mahalin. Sinigurado ko, Mama Ganda, na mararamdaman niya ang pagmamahal na hinahanap niya. At hindi niya pagsisisihan na ipinagpalit niya ang mga plano niya sa Maynila
para makasama ako dito sa amin sa probinsya. 5 taon na rin kaming magkarelasyon noon nang magdesisyon kaming magpakasal. Siyempre hindi na tumutol pa ang mga magulang namin. At iyon ang desisyon na pareho naming hindi pinagsisihan. Ngayon ay 5 taon na rin kaming kasal at may 2 ng anak. At kahit na medyo nahihirapan kami sa negosyo dahil sa pandemya na nandito sa ating bansa, patuloy pa rin kaming lumalaban ni Melvin para sa aming pamilya. Salamat po, Mama Ganda, sa pagsulat, sa pagbasa ng aking sulat. Umaasa ako na may aral ding naiwan ito sa ating mga kabarangay. Ako po, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jenny. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo Nobela. Hello mga kabarangay! Nagustuhan mo ba ang itinampok na kwento natin ngayon? Huwag kakalimutan na i-follow ang Barangay LS Nari 1.1 Podcast at ang iba pa naming social media accounts. Huwag din kakalimutan ang pakikinig sa Barangay LS Nari 1.1 Forever